afternoon. Ang update na naman po natin sa ating tindahan. May may balita ako sa inyo, may news si Mami Perla. At ayun, ang update natin sa ating tindahan ngayon ay Tuesday. So, ganun pa rin ang ating issue, matumal pa rin. Ewan ko sa ibang mga kasari natin dyan kung matumal ba sa kanilang tindahan. Pero kami, ako dito, ramdam na ramdam ko ang katumalan ng aking paninda. Hindi siya ganun kalakas sa ngayon. Parang 1 week na to, pero okay lang. Nakakakota pa rin naman. At ngayon, ang ating topic for today is papanong nagsimula si Madam Pearl sa kanyang sari-sari store. Si Madam Pearl ay nagsimula sa 10,000 na puhunan. Ngayon, pangatlong tindahan ko na to. Dati, sari-sari store din. Tapos, hindi nag-click. Nagtayo naman ng grocery. Tapos, hindi pa rin nag-click. At, bakit hindi nag-click ang tanong? Kasi, gusto ko lang. Gusto ko lang magtindahan, hindi inaral. Walang knowledge. Basta, akala ko kasi nung araw, basta nagtayo ka ng tindahan, magbebenta ka lang, mamimili ka, ayusin mo, tapos benta ulit. Hindi pala ganun. Tapos, etong pangatlo na to, ay, yung palang dalawa, hindi inabot ng taon. Dahil nga, walang alam si Madam Pearl. Basta gusto lang niyang magtindahan. Masabi na may income, pero ang totoo, lugi. Hindi ko siya alam patakbuhin noon time na yon. Ngayon, nagsubok ako dito kasi parang sabi ko nakakainit. Ilang buwan na akong taon na pala, ilang taon na akong tambay. At syempre gusto din nating makatulong sa asawa kasi parang palagi-palagi na lang tayong nag-aantay ng allotment. Ang asawa ko po ay OFW. Ngayon po, siyempre, gusto ko namang makatulong dahil malaki na yung mga anak ko. Mga nakatapos na din sila. Meron pa naman ng estudyante pero hindi na ganon kalaki ang konsumo ng gastos. Ngayon, sinubukan ko, nagtindahan ulit ako. Sinimulan ko siya sa bigas, mantika, asukal. Ang laki ng puhunan sa bigas. Tapos, parang hindi naman ganun ka bihira akong maka 1,000 nun. Pero bago ako magtinda ng bigas, meron na akong yelo, ice candy, at saka load. Yan, hindi ko winala yan. Tapos, yun nga, namili na ako ng bigas. Akala ko, dahil araw-araw kailangan ng tao ang bigas, so mabili. Pero hindi, kasi ang mga tao dito, dahil nga nandito kami sa village, bumibili na sila ng sako-sako. Bibili lang sila ng per kilo pagka yung pecha de peligro na. Pecha de peligro na. Ibig sabihin, ubos na yung budget nila. Tinitipid-tipid na lang, gano'n. Ngayon, nung makabenta, nakaipon ako ng 3,000. Pinamili ko siya ng fast moving items.
Hindi pa ganito to. Hindi pa siya sliding window dati. Ito. Dito po kasi sa amin, ito, sliding na siya ngayon eh. Tapos hanggang dito lang yung bintana niya. Ang ginawa ko, pinabakbak ko yan. Yan, tsaka ko pina-sliding. Dito kasi sa amin, bawal magtindahan dahil nasa village. Ngayon, kailangan mo magpaalam muna sa presidente. Nagpaalam ako, ang sabi sa akin, dapat talaga lalabas ako hindi dito sa loob ng bahay. Papagawa ko yung garahe. Bawal na. Sabi sa akin ng presidente, ma'am, diyan na lang po kayo sa loob ng bahay niyo. So, isinadjust niya, ganyan. Yan. Yung ginawa ko. Unti-unti, kada makakaipon ako, at least 3,000, takbo ako sa grocery. Yung time na yun, mura pa ang gas. Hindi ka manghihinayang kasi 200 pesos. Malaki na yung matagal mo ng makakabalik ka na papunta at pabalik doon sa grocery. Kaya ayun, unti-unti lahat ng hinahanap ng mga customer inililista ko. Lahat. Nakita ko yon kay Yvonne Bautista, kay Rose and Dave channel, mga vlogger po sila, kay EJ Kim po ng Davao City, at saka kay 4S Vlog, mga vlogger po sila. Kaya siguro ako'y nagbablog na rin kasi parang na-encourage na rin siguro ako. At saka before pa ako magsimula dito, talagang nag-search ako ng sari-sari store. Gusto ko talaga mag-business eh. Nag-search ako sa lending. Ang lending, araw-araw, kailangan maningil ka. Kasi kung 15-30, matagal. Kung araw-araw, sabi ko, parang araw-araw akong lalabas. Ayoko ng araw-araw lumalabas. Tsaka, parang pera mo na, kaaway mo pa eh. Kasi, una, marami kang friends. Pangalawa, baka pag hindi na sila nagbayad, kaaway ko na sila. Ayoko ng ganon. Ito ang pinili ko, sari-sari store. Matagal, ilang buwan bago ako nag-start. Kasi talagang paulit-ulit. Araw-araw naman kasi may vlog yung mga vlogger na sari-sari story. Kaya nasusubaybayan ko lahat yung kanilang istorya sa pagtitinda. Kaya siguro, eto ako. Yung mga nagbabalak magtindahan, sari-sari store, or grocery, magsimula po tayo sa maliit. Mas maganda po yun, nagsisimula sa maliit. Sabihin na natin na meron kang 200,000. Yung 200, sabihin mo ang pwesto mo maganda, ipapagawa mo pa yan. Tapos, nasa 150 na lang yung yung budget mo. Huwag po kayong mamimili ng buong 150. Sabihin na natin 50,000, okay na yon. Unti-unti lang, mga 6 na sardinas. Kung gusto nyong lahat ng klase ng sardinas, pa-6 lang. O kaya 4. Kasi hindi nyo pa po alam kung paano, kung ano ang malakas na sardinas, kung ano ang malakas na corned beef. Kaya dapat unti-unti lang. Tapos pagka halimbawa nakita nyo ang corned beef na Argentina ay mabili pala, doon na lang po kayo magdadagdag. Kung ang corned beef na pure foods na pangmayaman malakas sa inyo,
Yun po ang bibilhin nyo na madami. Madami, like 6 pieces okay na. Pero, kasi 3 klase yan eh. Taga-anim pwede na yan. Tapos, ang madamihan nyo, mga pansit canton, napaka-fast moving yan. Lahat ng klase ng pansit canton. At saka, so, ayun, medyo naputol tayo. Ganun lang, mga tomato sauce, yung mga ganyan. Unti-unti, makukumpleto nyo po yan. Yun lang po ang maia-advise ko sa mga nagpaplanong magtindahan. Kasi po talagang sa pagtindahan, mawawala ang gala mo, social life, at kasi nang hinayang ka magsara, bakit hindi mawawala ang iyong social life? Tatawagin ka ni kumare, pasyal ka dito, gala tayo. Hindi ka makakagala. Kasi manghihinayang ka. Kung ang target mo sa isang araw ay 3,000, imaginein mo lalabas ka, 3,000 na nawala sa'yo. Eh yung paggagastusin mo. Yun po ang dahilan kung bakit hindi na ako masyadong gumagala. At nabawasan na yung gala ni Madam Pearl. Kahit outing pa yan, bihira na po. Unless na may maiiwan sa tindahan. Yun po yun ang totoo. At ano pa ba yun? Kasi parang pag sa ayaw mo at sa gusto, pag umalis ka, sabihin na natin hindi ka gumastos sa bulsa mo, hindi ka dumukot sa bulsa mo ng money, pero sarado ang tindahan, walang pumasok, talo ka pa rin. Nag-enjoy ka nga, hindi ka naman kumita, pero kailangan din natin minsan mag-enjoy kung may tao sa tindahan. Kaya yung mga kasama natin sa tindahan, like meron tayong mga Super A. Ayan, sa Super A. Pag-usapan natin sa Super A. Ang Super A ko ay all around. Hindi naman kalakihan ng sweldo niya. Tama lang. Kasi hindi naman siya dito nakatira. Hindi siya stay in. Pasok niya 7. Minsan 7:30. Tapos 5 o'clock ang out niya. All around sa Super A. Pero tinutulungan ko po. Hindi naman po ako yung tipong may Super A pautos na lang ako ng pautos. Hindi po. Ang pagluluto sa akin po yan. Tapos pagka nakita kong wala na siyang ginagawa, nagpapa-assist ako sa tindahan. At ibigay po natin ang tiwala. Although mahirap magtiwala sa isang Super A, pero wala po tayong magagawa eh. Kasi kung hindi po natin itatry na magtiwala kay Super A, alam niyo po talagang malulugmok po ang beauty nyo sa tindahan. Hindi po talaga kayo makakaalis. Halimbawa ng kukuha si Super A, sabi nga nung iba, kukuha man yan, hindi naman uubusin, sabing ganon. Sa bagay, yun nga siguro, pero hindi ako nag-iisip. Hindi ako nag-iisip ng ganon. Kasi marami na akong naging Super A, pero nandiyan makikita mo may isang kahang sigarilyo, merong nakabalunbon na tagi 100. Pag po ganon ang nakita ko sa isang kasambahay, papaalisin ko na po. Right now. Hindi pwedeng bukas pa. Right now na. Yun. Tapos, ito sa akin Super A ngayon. Okay naman siya. Wala naman akong nakikitang pero matagal na kasi siya sa akin labandera ko. 3 years na yata. At etong tindahan na to ay
congratulations, Cruise Store, dahil 3 years na po siya. Ito lang po yung negosyong tumagal sa akin. Dahil siguro, dahil sa bahay lang, ayoko ko na kasing magnegosyo sa labas. Yung uupa. Ayoko na, tapos iiwan mo yung bahay. Pagdating mo sa bahay, maglilinis ka, magluluto ka, at hindi mo na naiintindihan lahat. Ayoko na po. Kaya sabi ko, kung pwede nga lang gawing grocery to, gagawin ko na to eh. Kaso hindi, bawal. Hanggang dito na lang po talaga kalaki itong aking mini grocery. Siguro, kung palalakihin, hindi na rin pwede kasi wala na akong space talaga eh. So, yun lang po ang aking ma-share sa inyo. One day, ipapakilala ko po sa inyo si Super A. Huwag muna ngayon. Masyado pang maaga para makilala nyo si Super A. At hanggang dito na lang ang aking munting video. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you mga kasari. Ako naman po yung maglalambing. Sana naman yung mga kapwa ko vlogger dyan, i-like naman ako at saka i-subscribe naman. Palambing naman, pa-subscribes naman at saka paki-click ang aking notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking video. I love you mga viewers ko at saka subscriber. Bye-bye. See you again.